Umpisahan na po natin muli ang panibagong linggo ng serbisyo publiko. Dito kung saan po magbibigay sa atin ng libreng payong legal, of course, si Dean Mel Santa Maria. Every morning. Every morning, walang palya. Walang palya. Oo, walang ka-absent-absent. Yan. Kaya dapat hindi rin po kayo absent, mga kapatid. Kausapin na po natin ang ating first caller na si Ray Olikino. Ayan, good morning po sa inyo, Ray. Good morning po, Ms. Cosim and Dean Mel. Good morning. Ano pong may paglilingkod sa inyo ni Dean? Oo, kasi meron po kaming lote. Okay. Meron po nagpayo ng bahay Oo. na mahirap na banggain dahil naging kapitan ng barangay. Okay. So parang natatakot po kaming kausapin siya na magbayad ka o whatever. Okay. So ngayon, minsan nakita po kami sa simbahan. O anong sabi? Ang sabi po namin, gusto po namin siyang kausapin. Umuwi siya na mag-usap kami. Pero hanggang ngayon po, hindi ko nakikipag-usap po sa amin. Matagal na po silang nakatayo doon, almost 20 years. 20 years na. Aba, Na almost. Okay, ganito po, Mang Ray, siyempre, iyang kalupaan naman na yan, wala namang question na iyan ay sa inyo, di ba, Mang Ray? Opo. Walang question. O ibig sabihin, nahandoon lang sila at of all the 20 years, wala kayong masyadong ginawa para paalisin sila, ganun ba? Pero nag-uusap po ako, may pero puro pangako. So, ibig sabihin, usap ng usap, walang nangyayari, puro pangako, hindi na natutuloy. Opo. So, ibig sabihin, nahandoon yon through your mere tolerance. Yung tolerance nyo lang yan. Ibig sabihin, Pinagbibigyan na mabait lang. lang kami sa iyo. Oo. Kung baga, sa ilalim ng batas, mabait lang kami sa iyo, tama ka, Cheryl. Pinagbibigyan lang namin kayo. Ngayon, wala na ba? Tapos na. Ibig sabihin, punong-puno na kayo. Talagang hahantong na yan sa korte, Mang Ray, no? At andain nating remedyo para nga mapaalis ang isang tao sa lupain na hindi naman kanya. Unang-una, meron tayong tinatawag na forcible entry. Ito yung mga pangkaraniwang fina-file sa mga informal settler o yung dati nating tinatawag na squatter. Kasi nung umpisa pa lang, wala na silang karapatan doon. Ang pangalawa, may tinatawag tayong unlawful detainer. Ibig sabihin, una pinayagan mo. Tapos sinabi mo, gagamitin na namin. Namihasa na ayaw nang umalis. So una, legal, or una, by mere tolerance, tapos biglang ayaw nang umalis, ang tawag naman dyan, unlawful detainer. Kaya nga, baka yung pangalawang remedyo ang kinakailangan ng i-file nyo. Pero bago iyon, siyempre, pupunta muna kayo sa barangay. Kasi ang nakalagay sa batas natin, ang lahat na nagpapaalis, dapat dinggin muna ng barangay para nga may kaayusan na baka maaaring pwedeng gawin at matapos ang kaso. Kung wala, mag-i-issue ng tinatawag na Certificate of Filing of Action. At ifa-file nyo na. So ano po ang nagiging balakid sa inyo ngayon? Yung parang natatakot kami. Dating naging barangay captain po. Yun nga po, yung mga perception na gano'n, Mang Ray, na akala mo malakas ang isang tao, akala mo malapit sa mga makapangyarihan. Daan sa batas. Idaan mo ho sa batas. Kailangan lang lakasan ninyo ang sikmura ninyo. At kung sa inyo naman ang lupa at kinakailangan nyo na, talaga naman pwede nyo naman kunin talaga, di ba? Wala namang problema. Kaya nga po, dalhin nyo sa wastong pamamaraan, huwag nyo na munang isipin kung malakas siya doon o malapit siya kay ganoon. Basta't po, gawin nyo ang proseso hanggang humantong sa kaso sapagkat po kung tinanggap yan bilang unlawful detainer, inayos na po ang ating batas, hindi na po masyadong humahaba ang mga kasong ganyan. Baka po makita ka agad ng West. Napakalino naman ito, summary hearing na lang. Yan mo muna ang gawin nyo. Mang Ray, ha? Apo. Kahit po, siya pa po. Sige, mabilis po. Pwede pa. Isa. Sige. Kasi meron kaming
isang lote na ibenta namin. Oo. So, ngayon po, may pirmahan po kami. Oo. Hindi po na ituloy yung pagbabayad hanggang ngayon. No? Hindi ko na-stop yung pagbabayad. Well, okay po, no? May kontrata kayo. Kung kompletong-kompleto naman ang kontrata at hindi nagbabayad, dalawa po ang remedyo nyo dyan. Either specific performance, legal na pilitin nyo siyang sumunod, o kaya rescission, pagbubura na ng kontrata. Dalawa pong remedyo yan. Pipiliin nyo yan ngayon sa isang taong lumalabag sa kontrata, lalong-lalo na hindi nagbabayad. Yan po. Opo. Alright. Saan po kami lalapit? Ano po? Saan po kami lalapit? Well, ano po muna, mag-demand letter muna po kayo para igiit ang inyong gusto na bayaran niya at kung hindi, siyempre kinakailangan niyo po ng abogado dyan para magabayan kayo sa korte.